ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Madaling makahanap ng isang kaibigan. Pero hindi lahat ay iniingatan ng tiwala mo. May iba na tahimik lang at anumang oras ay handa kang saksakin sa likod mo. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na bang traidorin ng kaibigan mo? Dear Papa Dudut, just call me Ira, not my real name dahil marami akong kaibigan at kakilala na nakikinig sa inyong programang Barangay Love Stories. Sila nga rin ang nag-encourage sa akin na sumulat sa inyo para i-share ang parting ito ng buhay ko na hindi ko talaga makakalimutan. Yung part ng buhay ko na hindi ko ine-expect na mangyayari sa akin noon. Siguro ay narinig ko, nabasa nyo na kung saan yung line na in this world, we have what we call a soul sibling. Not siblings by blood, but siblings by heart. Yung may bagong darating na tao sa buhay mo at hindi mo na napapansin ay sobrang gaan na pala ng pakiramdam mo sa kanya. Na para bang matagal na siyang bahagi ng buhay mo. Kaya wala ka ng kahit na anong tinagong lihim sa kanya. College fresh graduate ako noon nang makapasok ako sa isang media production company, Papa Dudut, bilang marketing assistant. Natuwa ako dahil pangarap ko rin talaga makapasok sa kumpanya na yon at hindi ko ine-expect na sa unang beses na pag-a-apply ko ay matatanggap kaagad ako. Kaya naman nangako talaga ako sa sarili ko na pagbubutihin ko ang trabaho ko, Papa Dudut. Buti na lang maaga ako nakarating dito sa office. Hindi ko kailangan magmadali sa pag-aayos ng mga gamit ko dito sa table ko. Ay. Hi! Ikaw yung bagong marketing assistant namin, di ba? Oo, ako nga. First day mo ngayon, tama? Oo, first job ko nga rin to eh. Ang galing mo naman! First job mo tapos dito ka kaagad nakapasok? Nagulat nga rin ako eh. Hindi ko rin in-expect na makakapasa ako sa interview tsaka sa mga exam na binigay nila sa akin. Minsan, binibase lang nila sa interview kung sino yung gusto nilang makapasok sa kumpanya na to. Feeling ko nga, malaking factor yung ganda ng mukha tsaka kutis mo eh. Kaya nakapasa ka sa interview. Uy, grabe, hindi naman siguro. Malakas ang pakiramdam ko na yun na nagpapasa sa'yo sa interview. Bonus na yung ginalingan mo rin sa mga naging sagot mo. Pero alam mo, ang ganda talaga ng kutis mo. Nagugluta ka ba? Naku, hindi. Nasa lahi lang talaga namin ng maputi. Talaga? Oo, never pa ako nag-try ng kahit na anong gluta kasi sa tingin ko, hindi ko na rin naman kailangan. Mukha nga. Ang puti at ang kinis kasi talaga ng balat mo. Ang dami nga rin nagsasabi sa akin yan eh. Pwede ka nga sumali ng mga beauty pageant eh, kasi ang tangkad mo rin. Akala ko nga nakahils ka nung nakita kitang naglalakad papasok dito sa office kanina. Alam mo, ilang beses ko na rin narinig yan. Ano palang height mo? 5'6". Ang tangkad mo nga! Samantalang ako 5'2 lang. Pero buti na lang maaga ka ngayon kasi may oras tayo para makapagtsikahan. First day ko nga ngayon, kaya gusto ko na medyo maaga rin talaga ako. Para kahit paano mabawasan yung kaba na nararamdaman ko. Huwag ka masyadong kabahan kasi mabait naman yung ibang makakasama natin dito sa trabaho. Yung iba lang? Tapos yung iba hindi na mabait? Parang gano'n na nga. Alam mo kasi, maraming plastic dito sa office natin. Ay, talaga ba? Oo! Yung tipong kakaibiganin ka kunwari. Pero kapag nakatalikod ka, ang dami nang sasabihin na hindi magandang bagay tungkol sa'yo. Grabe, nakakatakot naman dito. Kaya nga, mamimili ka lang ng mga taong kakaibiganin o kakausapin. Sa totoo lang, hindi naman kasi lahat dito sa opisina kinakausap ko. Takot din kasi ako magtiwala sa kanila.
Yun na lang din siguro ang gawin mo para hindi ka masyadong magkaroon ng issue dito sa opisina. Hindi rin naman ako masyadong friendly. Kung hindi mo nga ako kinausap, malamang nakatulalaan na lang ako dito pagkatapos kumagay sa mga gamit ko at habang naghihintay ng oras ang shift ko. Naku, magkaiba pala tayo. Kasi ako naman, masyado ako madaldal. Pero dinadaldal ko lang yung mga tao na pakiramdam ko, makakasundo ko. Parang ikaw, feeling ko magiging close tayong dalawa kaya nilapitan at kinausap kita. Alam mo, yan din ang nafe-feel ko, na magkakasundo tayong dalawa. Eh, pero teka, ano nga palang name mo? Via! Ah, okay. Ako naman si Ira. Nice to meet you, Via. Papa Dudut, hindi naman sa pagyayabang o kung ano paman. Masasabi ko na maganda talaga ako at malakas ang datingan ko. Filipina kasi ang mami ko at Spanish naman ang daddy ko kaya natural talaga ang pagiging maputi na kulay ng balat ko. May katangkaran din ako kaya may ilang beses akong sumali sa mga beauty pageants sa school namin. At madalas akong nananalo ng iba't ibang mga awards. Nang lapitan din ako noon ni Via ay magaan ang loob ko sa kanya. Makwento kasi siya at ramdam ko na naa-amaze talaga siya sa itsura ko. Hindi naman pangit si Via, sa katunayan ay magaling siyang mag-ayos. Payat siya, morena ang kulay ng balat at blonde ang buhok niya. Pa-sexy din siya kung manamit kaya nakakaagaw din talaga ng atensyon. Pero gusto ko yung paraan ng pakikipag-usap niya sa akin. Para sa unang araw ko pa lamang sa trabaho ay nakahanap na kaagad ako ng kaibigan, Papa Dudut. Sis! Bakit nandito ko pa sa office? Ay, may kailangan pa kasi akong tapusin na trabaho eh. Eh diba tapos na rin ang shift mo? Oo, pero nag-overtime ako kasi kailangan na talagang tapusin tong ginagawa ko ngayon. Nauna ka na ngang pumasok sa akin dito sa opisina kaninang umaga tapos mauuna pa pala akong umuwi sa'yo. Ay, ganun talaga. Natambakan ako ng trabaho eh. Upo muna ako dito sa katabing upuan mo. Hindi rin naman ako nagmamadaling umuwi. Sige lang, okay lang. Para naman hindi ako masyadong mainip dito sa kailangan kong tapusing trabaho. Patingin nga ako ng ginagawa mo dyan sa laptop mo. Eto oh. PowerPoint presentation pala yan para sa meeting natin next week? Bakit pinapatapos na kagad yan sa'yo? Hindi ko rin alam sis eh. Basta sabi ng marketing specialist natin kanina, kailangan daw makita niyang tapos na to bukas ng umaga. Masyado talaga nagmamagaling yung marketing specialist natin. Palibhasa, gusto niyang mapansin siya ng manager natin para ma-promote siya kagad. Tapos tinatambak niya sa atin yung mga trabaho para mas bumango sa management ang pangalan niya. Ganun na nga. Tsaka alam mo ba, hindi lang yung promotion ang habol niya. Ano ibig mo sabihin? May pinopormahan kasi yun sa HR. Hindi siya pinapansin. Kasi nga, ilang taon na siyang marketing specialist dito sa opisina. Teka, di ba may asawa at anak na yun? Nakita ko kasi sa Facebook niya nung nakaraan lang na nag-celebrate sila ng misis niya ng anniversary. Oo, may asawa at anak na nga yun. Oh, bakit pinopormahan niya pa yung HR kung pamilyado na pala siya? Alam mo, Ses, dapat nasasanay ka na dito sa opisina natin. Paanong dapat na masanay na ako? Uso kasi talaga dito sa kumpanya natin yung kung hindi ikaw ang kabit dito, ikaw naman yung may kabit dito. Seryoso? Oo, sobrang seryoso. Uy, grabe naman yan. Sobrang grabe talaga. Marami ka pa talagang hindi alam dito. Yung marketing specialist natin na yon, ilang beses na rin yung nagkaroon ng kabit dito. Mabilis lang din talaga siyang magsawa at magpalit ng kabit niya. Buti hindi pa siya nahuhuli ng misis niya. Nako, ilang beses na yung nahuli. Pero paulit-ulit lang din siyang pinapatawad ng asawa niya. Ay, ang martir naman ng misis niya. Ganun talaga. 4 na kasi yata yung anak nila kaya hindi mahiwalayan yung lalaki. Grabe talaga yung mga ganyang lalaki, no? Sinabi mo pa. Tsaka alam mo ba, hindi lang lalaki ang may kabit dito sa opisina natin. Meron tayong mga katrabaho dito na parehong pamilyado tapos kabit nila yung isa't isa. As in dito sa loob ng opisina natin?
As in, dito mismo sa loob ng opisina natin. Nakikita mo yung babaeng nakaupo malapit dun sa office ng operational manager natin? Oo, Tsaka yung lalaking nakaupo sa katabing table niya. yung may suot na kulay blue na jacket? Oo, siya nga. Parehong may asawa at anak yang dalawa na yan. Pero pansinin mo mamaya, sabay na lalabas yan ng office natin kasi magche-check-in pa ang mga yan sa motel bago umuwi. Weh, hindi nga. Totoo ba yung sinasabi mo? Oo nga! Maniwala ka sa akin. Legit lahat ng mga impormasyon na naririnig mo mula sa akin, sis. Papadudot matagal na sa kumpanya na yon si Via. Sa katunayan, halos lahat sa opisina ay kilala na niya. Sa kanya ko rin nakilala yung ibang mga kasamahan namin sa trabaho. Siguro ay dahil likas sa kanya yung pagiging madaldal at friendly, kaya marami rin talaga siyang kaklose. Nakakatuwa lang kasi siya talaga yung palaging lumalapit sa akin. Pinaparamdam niya na dapat maging komportable ako sa trabaho namin. Kahit may mga araw na nakakapagod talaga yung ginagawa namin. Palagi ring nagyayaya si Via na lumabas kami pagkatapos ng trabaho. Paraan daw yon para matanggal ang stress namin sa ginagawa namin. Magkaedad lamang kami ni Via pero masasabi ko na malaki ang pagkakaiba ng ugali naming dalawa. Adventurous at party girl kasi siya samantalang ako ay may pagka-introvert. Kaya malaki ang naging impact niya sa akin at sa pagbabago ko. Nakakatuwa lang kasi para akong biglang nagkaroon ng kapatid sa presensya ni Via, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nag-iisang anak nga lang pala ako na mga magulang ko at kagaya ng nabanggit ko kanina, ay may pagka-introvert din ako. Kaya naman masaya talaga ako noon nang dumating si Via sa buhay ko. Kasi nga para akong biglang nagkaroon ng kapatid. Tapos ang dami ko pang natutunan na iba't ibang bagay sa kanya. Dahil nga magkaiba kami ng personality. Madalas kaming magkasama talaga sa opisina at kapag walang pasok ay madalas din kaming magka-chat. Si Via yung tipo ng tao na hindi nauubusan ng kwento. Palagi siyang may bagong topic o chismis na madalas ay tungkol sa mga kaopisina namin. Madalas din na tungkol sa mga katrabaho namin ang pinag-uusapan namin. Tungkol sa mga tao sa opisina na may bawal na relasyon. Sa ibang kasamahan namin na masama ang ugali. Sa kanya ko rin nalaman yung tungkol sa katrabaho naming may body odor na tapos mabaho pa ang hininga. At kung ano-ano pang bagay na masasabi kong hindi maganda tungkol sa kanila. Doon ko rin tuloy mas nakilala ang mga kasamahan ko sa trabaho ng dahil kay Via. At nang tumagal-tagal na rin ako sa kumpanya ay nag-decide ako na mag-apply sa mas mataas na posisyon. Doon ko mas nakilala si Trina na kasabay ko sa pag-a-apply, Papa Dudut. Grabe yung exam at interview natin kanina, no? Ay nako, sinabi mo pa, Trina. Grabe talaga yung kaba ko. Pakiramdam ko lalabas na yung puso ko mula sa dibdib ko eh. Ibang klase kasi yung mga tanong nila sa atin. Parang out of this world. Lalo na yung panel interview natin. Grabe talaga. Isa pa yan. Akala ko pinakagrabe na yung 3 solo interview ko sa mga iba't ibang boss natin. Mas grabe pala yung naging panel interview kasi 5 silang nakaupo sa harapan natin. May isang tanong nga dun kanina, hindi pa ako tapos sumagot, bigla namang nagbigay yung isang interviewer ng panibagong tanong. Oh, teka lang, kasi hindi pa ako tapos sumagot, diba? Tapos may panibagong tanong kaagad? Uy, pero ang galing mong sumagot sa mga tanong kanina, Ira. Hindi naman, mas magaling ka pa rin sumagot sa akin. Grabe kaya yung Inglisan mo kanina sa panel interview natin. Muntik nang dumugo yung ilong ko. Dinaan ko na nga lang sa English kahit hirap na hirap akong intindihin yung tanong eh. Buti ka nga, ang galing mo mag-English eh.
Samantalang ako nababarok-barok na yung English grammar ko kanina dahil sa kaba. Basta ang importante, na ibigay mo yung sagot na gusto mong ibigay sa mga nag-i-interview sa atin kanina. Sana nga naintindihan nila yung mga sagot ko. Naintindihan ko naman yung mga naging sagot mo kanina. Kaya sigurado ako na naintindihan din nila yon. Nandun talaga yung thought sa mga sinabi mo. Sana nga talaga. Pero kung ikaw naman yung ma-promote sa ating dalawa, ayos lang kasi alam ko deserve mo yun. Ano ka ba, Trina? Pareho nating deserve yung promotion na yon. Kaya ayos lang kung sino man sa ating dalawa yung ma-promote. Tama ka dyan sa sinabi mo. Kahit sino sa ating dalawa ang ma-promote, magiging masaya ako. Magtitimpla muna ako ng kape ha kasi may 10-minute break time pa naman tayo. Ikaw ba, gusto mo rin ng kape? Mamaya na ako magkakape kasi hindi pa rin nawawala yung kaba dito sa dibdib ko eh. Sige, balikan na lang kita mamaya dito. Alis muna ako. Sige. Uy, sis! Kamusta ang panel interview mo? Okay naman. Sobrang nakakakaba. Kasi ang hirap ng mga naging tanong ng mga nag-interview sa amin. Sabay kayong in-interview ni Trina, di ba? Oo, tapos 5 yung nag-interview sa amin. Ang dami pala! Oo nga eh. At ang dami rin naming kaba kung alam mo lang. Uy, in fairness, ang galing din talagang sumagot ni Trina, ha? Uy, magaling? Eh sa pagsisend nga lang ng email, madalas na may mali sa English grammar niya eh. Napansin ko nga rin yan. Pero minor lang naman yung mga mali niya. Tsaka naitatama rin naman kagad kapag sinasabihan ko siya o ng iba nating katrabaho. Basta, sigurado ako na hindi siya matatanggap. Ang laki kaya ng lamang mo sa kanya. Sa ganda pa lang, wala na siyang sinabi sa'yo. Hindi naman ganda yung labanan sa posisyon na ina-applyan namin. Ano ka ba? Kahit na, lamang ka sa kanya sa maraming bagay. Kapag hindi ikaw ang na-promote, ewan ko na lang talaga, sis. Papadudot, mahigit 1 taon na ako sa kumpanya nang mag-decide ako mag-apply sa mas mataas na posisyon. Wala naman akong nakikitang masama dahil alam ko naman na qualified at deserve kong ma-promote. Ayun nga lang ay medyo malakas yung nakalaban ko sa posisyon na ina-applyan ko noon, si Trina. Lamang siya sa akin ang 1 taon sa kumpanya, kaya doon pa lamang ay ramdam ko na baka hindi na ako ma-promote. Bukod pa doon, kahit na hindi kagandahan, si Trina ay malakas ang dating ng itsura niya. Alam ko naman na hindi yon ang basihan para ma-promote. Napansin ko lang kasi na mas mabilis na napopromote sa opisina ang mga babae, lalo na kapag maganda ito. Kaya nga naglakas loob ako na mag-apply kasi hindi ko pa naman alam noon na mag-a-apply din si Trina. Bukod sa pagiging malakas ang dating, masasabi ko na matalino rin si Trina at mabait. Isa kasi siya sa mga nag-train sa akin noong bago pa lamang ako sa kumpanya. Medyo mahina lang siya sa English grammar pero natututunan naman niyang itama. At hindi rin ako makapaniwala sa mga sinasabi ni Via na negative tungkol sa kanya. Mas malala pa yung mga sinasabi niya kapag magka-chat kami dahil halos siraan niya na rin sa akin si Trina. Pero dahil wala namang pinapakitang hindi maganda si Trina sa akin at gusto ko lang na maging professional sa trabaho ay sinasakyan ko na lamang kung ano man ang sinasabi ni Via tungkol sa kanya. Papadudot. Ito binilhan kita ng leche flan kasi alam ko na paborito mo to. Uy, thank you! You're welcome! Nag-iisa na nga lang yan dun sa bilihan ng pagkain. Buti na unahan ko yung katrabaho natin na nakapila din sa kantin. Nakita ko kasi na iba na rin ang tingin niya sa leche flan na yan. Nako, kung nakita ko to kanina, bibiling ko rin to kagad. Alam ko. May baon na kasi akong pagkain eh, kaya hindi na ako pumila para tumingin o bumili pa doon. Uy, thank you ulit dito ha. Ang tagal ko na rin nagkikrave sa leche flan eh. Ikaw din talaga ang naalala ko na makita ko yung leche flan na yan. Uy, pero alam mo ba, may bago akong chika sa'yo. Ano yun? Naalala mo yung 2 office mate natin na parehong may asawa at anak?
Tapos kabit nila yung isa't isa? Oo, yung malapit ang pwesto sa office ng operational manager natin. Sila nga! O ano naman ang tungkol sa kanila? Ayun! Nahuli na ng mga asawa nila! Aba, mabuti naman kung ganon. Alam ko nga medyo trending sila sa social media ngayon. Ha? Bakit? Pinost kasi nung asawa ng office mate nating lalaki yung screenshot ng mga chat nila nung kabit niya. Ayun! Nag-trending agad sina bakla! Uy, nakakaloka naman yan. Ay naku, sinabi mo pa sis. Kaya nga ang alam ko, pareho na sila nagpasa ng resignation letter kahapon lang. Hindi ko lang alam kung ano ng plano nila sa relasyon nilang dalawa. Sana naman itigil na nila yung pangangabit. Kasi kawawa din yung mga asawa tsaka anak nila eh. Sana maisip nila yan. Pero mukhang mga walang konsensya yung mga yun eh. Kaya hindi yan papasok sa mga isip nila. Ay, oo nga pala. May isa pa akong chika, sis. Oh, ano naman yun? Ang dami mong baon ha? Ganun talaga para mabusog tayo sa mga chika. Pero ayun nga. Narinig ko na usap-usapan ng ibang office mate natin na ikaw na raw ang mapopromote, sis! Para namang malabo mangyari ang chika na yan, sis. Bakit mo naman nasabi yan? Kasi nga, magaling din naman talagang sumagot si Trina dun sa naging panel interview naming dalawa. Sabay kasi kami na in-interview nun, di ba? Kaya nakita ko tsaka narinig ko lahat ng mga naging sagot niya. Ako, pinagtatawanan nga siya ng ibang katrabaho natin. Ha? Bakit naman? Kasi nga, barok palagi ang English niya. Uy, pero maganda ang thought ang naging sagot niya, ha? Maganda nga, hirap naman mag-compose ng message sa email. Tsaka alam mo bang tawag sa kanya ng ibang kaopisina natin? Ano? Chocolate crinkles. Teka, bakit chocolate crinkles? Sobrang kapal kasi maglagay ng foundation ni Trina sa mukha niya. Mabuti sana kung magkasing ganda at kinis kayo ng kutis, pero hindi. Walain ang kutis mo sa kanya, sis. Para siya nagmumukha maduming basahan kapag magkatabi kayo. Uy, grabe ka naman. Kanina lang mukha siyang chocolate crinkles, tapos ngayon basahan na? Gano'n naman kasi talaga ang itsura niya. Ang tsaka na, ang kapal pa mag-makeup. Hindi ang mga ganong itsura ang gustong i-promote ng boss natin. Kaya ngayon pa lang, congratulations in advance na kagad sa promotion mo, sis! Sa totoo lang, papadudot ng mga panahon na yon ay medyo natotoksika na ako sa mga sinasabi ni Via tungkol kay Trina at sa iba pa naming mga katrabaho. Para kasing kapag magkasama kami o magka-chat ay wala na siyang ibang sinasabi kung hindi puro negative tungkol sa kanila, lalo na kay Trina. May 2 linggo pa noon bago namin malaman kung sino sa aming dalawa ang mapopromote. At wala siyang kahit na anong ibang ipinakita kung hindi yung pagiging professional at mabuting katrabaho. Pero si Via ay napakaraming negatibong sinasabi tungkol kay Trina, lalo na kapag magka-chat kaming dalawa. Iniisip ko na lamang noon na pinapalakas niya lamang ang loob ko, kaya niya sinasabi ang mga negative na bagay tungkol kay Trina. Siyempre kaibigan niya ako, kaya ako ang gusto niyang ma-promote at hindi niya raw kasi talaga feel ang ugali ni Trina. Masyado raw mapagmataas kaya never silang naging close na dalawa kahit mas matagal na silang magkakilala. At sigurado din naman daw si Via na ako talaga ang mapopromote. Kaya sa akin ang suporta niya. Bagay na lalong nagbigay ng dahilan sa akin para mas ma-appreciate ko ang friendship naming dalawa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, habang papalapit ang announcement kung sino sa amin ni Trina ang mapopromote, ay mas lalo akong kinakabahan. Kasi first job ko yon at first time ko rin na magta-try na mag-apply sa mas mataas na posisyon. Alam ko naman sa sarili ko na deserve ko ang promotion na yon, pero deserve din yon ni Trina. Kumbaga alam ko na may lamang siya sa akin, pero may lamang din naman ako sa kanya. Medyo pinanghihinaan na nga ako ng loob noon kung hindi ko lang madalas na nakakausap si Via. Siya yung palaging nagsasabi na mas malaki ang chance ko na ma-promote kesa kay Trina. Dahil mas masipag daw ako sa trabaho, mas matalino at mas
gusto ako ng mga boss namin. Dahil sa mga sinasabi ni Via ay mas tumaas ang kumpiyansa ko na ako talaga ang mas deserve na ma-promote. Na ako talaga ang mapopromote sa aming dalawa ni Trina. Bagay na hindi rin nangyari sa huli dahil hindi ako ang na-promote, Papa Dudut. Trina, congratulations sa promotion mo ha. Thank you, Ira. Grabe, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala. Buong akala ko talaga ikaw yung mapopromote. Ako naman, in-expect ko na talaga na makukuha mo yung promotion. Kasi nakita tsaka narinig ko kung paano ka sumagot ng panel interview natin. Ikaw kaya yung mas magaling sumagot nun. Nakita ko kung paano na-amaze yung mga interviewer natin sa mga naging sagot mo eh. Kung na-amaze talaga sila sa akin, ako dapat yung pinromote nila. Kaya ikaw talaga at ang mga sagot mo nakakuha ng atensyon nila. Alam mo, sa totoo lang, nahihiya ako sa'yo, Ira. Oh, bakit naman? Ba't ka naman mahihiya sa akin? Hindi lang ako sa'yo nahihiya kung hindi pati na rin sa ibang kaopisina natin dito. Kasi nga, akala ko talaga, ikaw yung mapopromote. Ang dami ko na kayang narinig dito sa office natin na ikaw na talaga yung ipopromote ng mga boss natin. Ang dami nag-e-expect na ikaw na yung mapopromote bilang marketing coordinator. Ano ka ba, Trina? Ako nga in-expect ko na ikaw talaga yung mapopromote eh. Magkakaiba rin tayo ng expectation dito. Kaya hindi ka dapat mag-guilty o makaramdam ng hiya. Dapat nga maging proud ka. Kasi alam mo sa sarili mo na pinaghirapan mo yung promotion na yan. Ang bait mo talaga, Ira. Ano ka ba? Nagsasabi lang ako ng totoo. Trina, gusto ko raw makausap ng manager natin kaya pumunta ka na raw dun sa office niya. Ah, sige, salamat, Pia. Ira, thank you uli ha. Usap na lang tayo mamaya. Okay, congrats ulit ha. Ira, thank you ulit ha. Usap na lang tayo mamaya. Plastic. Uy, baka may makarinig sa'yo at sumbong ka kay Trina. Totoo naman kasing plastic siya kaya never ko talaga siyang kinaibigan. Alam mo, mukha namang mabait yang si Trina eh. Bigyan mo lang ng chance na makilala siya at baka magkasundo rin kayong dalawa. Naku, hindi ako nakikipagkaibigan sa mga plastic na kagaya niya. Ikaw talaga? Minsan umiiral yung pagiging judgmental mo, no? Magkaiba yung judgmental sa magaling kumilala ng isang tao. Tsaka alam ko na kung bakit naagaw sa'yo ng Trina na yan ang promotion na dapat para sa'yo, Ses. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ikaw talagang dapat na mapopromote at hindi yang si Trina. Bakit mo naman nasabi yan? Nakarating kasi sa akin yung chika kung bakit at paano siya na-promote. Naagaw niya lang naman sa yung promotion kasi pumayag siya na makipag one night stand sa isa sa mga nag-panel interview. Uy, totoo ba yan? Oo! Legit na legit tong chika ko at hindi lang to basta chismis. Pero paano mo naman nalaman yan? May nakakita kay Trina kasama yung isa sa mga nag-interview sa inyo na pumasok sa isang motel na malapit dito. Ang lakas nga raw ng loob ni Trina, Ses. Kasi hindi man lang daw nag-request na dalhin siya sa mas malayong motel. Yung malapit pa talaga dito sa opisina natin. Kaya yun, may nakakita sa kanilang dalawa. Grabe naman yung ginawa ni Trina para lang makuha ang promotion na yun. Yung promotion na dapat para sa'yo, Ses. Noong una pa lang talaga, wala na akong tiwala sa Trina na yan. Ramdam ko na agad kung gaano siya ka-plastic at hindi ako nagkamali sa pakiramdam ko na yun. Papadudot aaminin ko na hindi naging madali para sa akin ang tanggapin na hindi ako ang na-promote noon. Siguro kasi naging confident na rin ako sa sarili ko. Naniwala ako na mas deserve ko ang promotion na yon. Marami na rin kasi sa opisina namin ang nag-e-expect at nagsasabi sa akin na ako ang mapopromote. Na sigurado raw silang makukuha ko ang posisyon na ina-applyan ko. Pero syempre sa kabila ng bigat ng nararamdaman ko noon ay hindi ko yon pinakita kanino man sa kanilang lahat. Palagi lang akong nakangiti lalo na noong binati ko si Trina para sa promotion niya. Nang mga panahong yon ay wala akong ibang kinausap tungkol sa sama ng loob ko kundi si Via lang. Dahil ayokong maging issue yon sa office.
Madalas na sa chat na lamang kami nag-uusap at sinabi ko lang kay Via na nalulungkot ako kasi hindi ko nakuha ang promotion. Ang sabi niya mas deserve ko naman daw talaga ang promotion. Kaya lang daw na-promote si Trina kasi pumayag ito na makipag-chuchu at makipagrelasyon sa isang boss namin at mag-check-in sa isang motel. Nagulat ako sa sinabi ni Via pero confirm daw ang impormasyon na yon mula sa ibang katrabaho namin. At may ilang lalaki pa raw na katrabaho namin ang nakarelasyon noon ni Trina para lamang makuha ang posisyon na yon. Nang dahil doon, kung ano-ano na rin ang nasabi ko ng mga oras na yon. Mga negatibong bagay tungkol kay Trina na hindi naman talaga siya maganda, makapal siyang mag-makeup, baduy siyang manamit, barok siyang mag-English at kung ano-ano pang hindi magagandang bagay na tungkol sa kanya. Pati nga mga ibang katrabaho ko ay sinabihan ko rin ng kung ano-ano. At sinabing ganon talaga ang buhay. Bagay na sinang-ayunan ni Via ang lahat ng mga sinabi ko sa pag-uusap namin sa Messenger ng oras na yon. Natatawa pa nga ako kasi ang sabi niya ay hindi pwedeng lumabas ang mga pinag-usapan namin sa Messenger na yon. Ang sabi ko naman kaya hindi kami pwedeng mag-away. Sumagot naman si Via na kahit kailan ay hindi kami mag-aaway kaya walang sekreto ang makalalabas. Papa Dudut. Saan kaya kumain ng lunch si Via? Wala na naman kasi siya dito sa kantin eh. Ay, buti na lang may baon akong pagkain ngayon kaya hindi ko na kailangan bumili. Makapwesto na nga dito sa lamesa at nagugutom na rin ako. Hoy, Ira! Nandito ka lang pala sa kantin? Kanina pa kita hinahanap. Ang kapal din ang mukha mo para tawagin akong boba, no? Ha? Teka, anong sinasabi mo, Trina? Wow! Kunwari ka pang walang alam ngayon! Pwede ba? Hinaan mo nga yung boses mo. Hindi mo kailangan magtaas ng boses dito sa loob ng kantin. Magtataas ako ng boses kung kailan at saan ko gusto! Pwede bang pag-usapan natin ng maayos to? Sabihin mo kung ano bang dahilan at galit na galit ka sa akin. Tigil-tigilan mo nga yung kaplastikan mo at nasusuka ako ngayon dito sa harapan mo! Hindi kita pinaplastic. Trina, wala talaga akong alam sa mga sinasabi mo ngayon. Talaga? Wala kang alam? Pagkatapos mong sabihin na mahina ang ulo ko, na makapal ako mag-makeup, na baduy akong manamit, na pangit ako at kung ano-ano pa, sasabihin mo na wala kang alam? Hindi ka lang naman pala plastic! Napakasinungaling mo pa, Ira! Kanino mo naman nalaman yan? Eh di ngayon umamin ka rin! Hindi ko naman talaga sinabi yung mga yun eh. Sigurado ka bang hindi mo sinabi yung mga yon? Oo nga! Kahit ipakita ko pa sa'yo yung mga screenshot ng mga chat mo kung saan mo ako nilait-lait? Ha? Screenshot? Oo! Kung saan nabasa ko lahat ng mga panlalait mo sa akin at sa iba pa nating kaopisina! Grabe! Sobrang plastic mo! Kunwari ka pa na mabait ka kapag magkausap tayo pero dinudurog mo na pala ako kapag ibang tao na ang kausap mo? Trina, nandito ka lang pala sa kantin. Kausap mo pala si Ira? Oh, sakto! Nandito na si Via! Sobrang perfect timing! Baka gusto mong itanong sa kanya kung paano ko nabasa yung mga screenshot ng chat mo, Ira! Via, ano bang sinasabi ni Trina na nilalait ko raw siya? Ano yung mga screenshot na nabasa niya? Bakit? Totoo naman, di ba? Totoong alin? Yung mga sinabi mo tungkol sa kanya. Nabaduy siyang manamit, pangit siya mag-makeup, tapos palaging barok ang English grammar niya. Huwag mong idedena yan! Kasi lahat yon nabasa ko sa mga screenshot na sinend sa akin ni Via! Bakit sinend mo kay Trina yung screenshot ng usapan natin sa Messenger? Para malaman niya na pinaplastic mo lang siya. Ay wow! Ako pa talaga yung pumaplastic sa kanya? Oo, kasi ikaw naman talaga yung nanlalait kay Trina sa tuwing magka-chat tayong dalawa. Saka pwede ba, Ira? Itigil mo na yung bait-baitang effect mo kasi alam na ng mga kaopisina natin kung gaano ka ka-plastic! Ibig sabihin may iba pang nakabasa ng screenshot ng mga chat ko? Marami nang nakabasa, Ira! Marami nang nakakaalam sa office natin kung gaano kabaho yung ugali mo! Alam na rin nilang lahat kung ano-anong panlalait ang sinabi mo tungkol sa kanila. Grabe ka, Via! Hindi ako makapaniwala na
na magagawa mo to sa akin. Ikaw pa na tinuring ko na parang tunay ko ng kapatid. Huwag ka nang magdrama dyan, Ira. Pinakita ko lang naman sa kanila kung anong totoong ugali mo. Wow! Sana lang pinabasa mo sa kanilang lahat yung chat natin. Hindi ako lang yung pinagmukha mong masama sa lahat. Dapat pinabasa mo rin sa kanila yung mga pinagsasabi mo tungkol kay Trina. At kung talagang maraming plastic na nagkalat ngayon, mukha mo yung pinakamakapal na plastic na nakaharap ko sa buong buhay ko. Papa Dudut, 1 linggo pagkalipas ng mga pag-uusap namin ni Via at paglalabas ko ng sama ng loob sa kanya, ay bigla ko naramdaman ang pag-iwas niya sa akin. Pero hindi ko binigyan yon ng ibang kahulugan. Ang nasa isip ko ay baka may pinagdaraanan lamang siya na personal na problema, kaya hindi niya ako masyadong kinikibo. Ayun pala, may iba na siyang binabalak o ginagawa noon. Sobrang nagulat talaga ako sa pagsugod na ginawa sa akin noon ni Trina. Hindi ako makapaniwala sa mga naririnig ko mula sa kanya. Hindi ko rin naman ma-deny kasi totoo ang mga sinasabi niya tungkol sa screenshot na mga nabasa niya. Totoo lahat ng mga nabasa niya na sinabi ko. Pero alam niyo po kung saan ako pinaka nagulat? Sa ginawa ni Via. Yung ginawa niya na pagpapakalat ni Trina ng screenshot ng pag-uusap naming dalawa. Si Via ang pinagkakatiwalaan at tinuturing ko na parang tunay na kapatid ko, Papa Dudut. Ang nakakatawa na nakakainis pa doon ay nakita ko ang mga screenshot na yon at deleted ang part ng mga sinabi niyang hindi maganda tungkol kay Trina at sa iba pa naming mga katrabaho. Puro mga sinabi ko lang na hindi mga magaganda ang mababasa mo doon. At sa totoo lang ay gusto ko ring ilabas noon ang original. Walang crop o hindi edited na screenshot ng pag-uusap namin ni Via. Gusto kong malaman nila na hindi lang ako ang may mga sinabing hindi maganda tungkol sa kanila. Na hindi lang ako ang nanlait sa mga katrabaho namin, pero hindi ko ginawa dahil hindi ako ganon kababa na tao kagaya ni Via. Hindi ko kayang gawin yon sa kanya. Mula nang kumalat ang screenshot sa office namin ay naging usap-usapan ako ng mga katrabaho ko. Nawalan ako ng peace of mind sa loob ng opisina dahil ramdam ko at alam ko na pinag-uusapan nila ako palagi. Hindi ko na rin sinubukan pang kausapin pa si Via. Wala naman akong dapat pang sabihin o itanong sa kanya. Dahil na-realize ko na lahat pala ng ginawa niyang paglapit sa akin ay planado. Lumalapit siya sa mga taong nakakaangat sa aspeto ng buhay. Gumagawa siya ng paraan para mapansin ang mga ito at nang na-promote nga si Trina, ginamit niya ang screenshot ng pag-uusap namin para mapalapit dito. Nag-decide na ako noon na mag-resign na labang sa trabaho para sa sariling peace of mind. Hindi ko na kasi kayang magtrabaho at makasama ang mga katrabaho ko. Mabuti na lamang mula noon ay hindi ko na sila nakita pa at binako na rin sila sa mga social media account ko. Na-realize ko rin na hindi natin basta makikilala ang mga bagong tao na papasok sa buhay natin. Kahit gaano pa kaganda o kabuti ang ipinapakita nila sa atin. Hindi natin masasabi na maganda rin ang intensyon nila sa atin. Kaya dapat na kilalanin muna nating mabuti ang mga tao na papapasukin natin sa buhay natin. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, at sana'y nakapag-iwan ako ng aral ang kwentong ito sa ating mga kabarangay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ira. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang tindi ng Barangay Love Stories na to Hindi mo aakalaing talaga, literal na plot twist ang ending. Eh ikaw, anong akala mong ending sana? I-share mo na yan sa aming comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever.